Yun, part 2 sir bench. Ito na yung gearbox. Yan, oh. Opening the gearbox na tayo. So kung ganito yung gearbox nyo, quick release yung spring, tanggalin nyo muna bago natin i-open yan. Tanggalin nyo. Pagkatanggal nyo ng ano, ito, ng spring guide, yan. Alalay lang kayo. Tapos ang ginagawa ko is para mag-rest yung ano niya, nozzle, tsaka yung tappet plate sa loob. May plastic kasi yan dito eh, nakakonekta. Yun ang naglo-load ng BBs. Ang ginagawa ko is i-push nyo lang muna yung ano, yan, itong ano, i-push nyo para yung piston mabalik dito. Tapos ang gawin nyo, kumuha kayo ng manipis lang na ano, na screw, kahit anong stick na bakal na. Yung latch dyan, meron ditong butas na maliit yan, oh. Pag may butas ang ano mo, ang gearbox mo, yan, pwede mong i-rest yan. Yan. I-push mo pababa yung latch para bumalik yung ano niya, piston dito, mag-rest. Para pag open natin, hindi tumalsik yung mga parts sa loob yan. Yan, i-atras mo. Yan, pag atras, babalik yan, yan mag-push. Kasi pag ginamit natin, yung piston, nasa gitna pa yan. Yan. So, kailangan natin i-rest siya na makabalik dito. Yan. Pag naka-rest siya, ganito ang mangyayari sa nozzle. Yan. Pa-atras nyo siya. Yan. Pero pag hindi yan naka-rest, matigas yan. Hindi natin ma-atras yan. Since na-atras na natin, ibig sabihin, naka-relax na yung tappet plate niya tsaka yung piston. Dahil dito sa latch na ito. Yan ay. I-atras nyo yan ang paganyan. Meron yan. Kaya kita ba sa camera? Yan, yan, yan. May latch dyan ang paganyan. Tusukin nyo. I-guide nyo pabalik para yung gear niya bumalik. Tapos i-push nyo nung spring dito para bumalik. Yan. Yan. So, sunod dito, yan. Tanggal na natin. Yan. Tanggal na yung spring. Katanggal ng spring. Yan. So, yun. Unscrew na natin. Maraming screw yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Pero dito, meron pa ditong maliit sa ilalim. Yan. Lapit mo. Meron pa dyan. Pero ako, hindi, inaalis ko yan. Yan. Inaalis ko yung screw dyan. Hindi ko na binabalik kasi hindi naman kailangan. Hindi naman importante. Wala namang tension sa part na ito. Para next time na pagbukas ko, hindi na ako mag-unscrew nito. Itong catch na ito. Mahirap kasi ibalik to. Pero sa first time, kailangan pa itong tanggalin. Unscrew para makuha mo yung screw dito. Tapos pagbalik ko, hindi ko na binabalik. Play. Yan. Unscrew na natin sa meron pang dalawang screw na hindi ko pa natatanggal. Yan. Ito yung ibang screw. Yan. Itago nyo baka kasi mawala. Kung may magnet kayo, ilagyan nyo ng magnet. Tapos yung last screw dito, isa pa. Yan. Tapos yan, ready na. Pag bukas nyo, bungkalin nyo lang ng hinay-hinay. Kasi yung latch dyan, may spring dyan. Dito yung part na tumatalsik. Itong may ano na to. Itong may bakal na to. Yan, latch yan. Itong tatlo, gear yan. Itong tatlo. Ito yung latch. Naglalak para hindi bumalik yung gear pa nag-iikot. Tapos pag bukas, yan. Yan. Ganyan na itsura ng gearbox. Yan. Bidyon mo, Jessica, yan. Yun. Yan, naka-rest na yung piston niya eh. Pag kanina, kung hindi natin inano yung latch ni rest, nandito yan sa gitna. Baka tumalsik ito. Ito yung latch. Yan. Itong ano na yan. 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 Minsan tumatalsik yan kaya alalay kayo. Yung sa inyo, sa tingin ko, sa problema sa inyo, itong switch assembly. Ito. Pag walang kuryenteng pumapasok, minsan natutunaw kasi ito pag sobrang gamit natin ng single fire. Minsan natutunaw yan. Yan. Itong plastic na to sa loob, natutunaw yan. Yung bakal na yan, nag-overheat yan. Minsan umaatras yan. Kaya every time na mag-trigger ka, minsan hindi na dumitikit yung dalawa na yan. Yan. Yan ang bibilhan nyo ng parts. Pero check nyo pa rin kung yan talaga ang problema o kung may putol na wire. Pero sa tingin ko yan yung problema eh.
wala naman sigurong problema dito sa parts natin. Kasi yan lang naman ang electronics dyan eh. Pag walang pumapasok na kuryente, malamang itong assembly na ito, yung contact switch na yan. Yan. Tsaka itong mga wire na yan, it's pwedeng may putol dyan. I-check nyo maigi, sir. Kung gusto nyo, bumili na lang kayo ng isang set na, tapos palitan nyo ito. Yan. Palitan nyo ito, yung wire. Tatanggalin nyo lang naman to. Yan. Pag tatanggal ng gear, tanggalin nyo muna itong isang gear na to. Tapos hawakan nyo yung latch yan. Lalabas yung latch yan. Minsan tumatalsik yan. Yan ang mahirap ibalik. Yan. Itandaan nyo, sir, yung itsura niya. Picturean nyo muna bago nyo kalasin yan. Yan. Tinanggal ko na. Tsaka, itong shim. Itong mga shim na ito, wag nyong wawalain yan, sir. Tandaan nyo kung gaano kakapal yan. If possible, wag nyo, idikit nyo na talaga siya dyan. Para, pagbalik nyo, sakto siya. Hindi kulang, hindi sobra. So yan, wag nyong wawalain yan, sir. Kailangan pagbalik nyo kung ilan siya dyan na nakalagay na shim, pang shim, yun din pagbalik nyo para maganda yung ikot ng gear nyo, walang sabit. Yan. Tanggalin natin yung latch, yan. Tapos sunod nating tanggalin ito ng tappet plate na to. Ayan. Itong plastic na to. Yung tappet plate. Yan. Ito yung pag umiikot ang gear yan, naglo-load ng BB. Yan. Alisin lang natin yung spring. Yan. Matatanggal na natin yung buong tappet plate tsaka yung piston. Yun. Lahat yan kasama yan, pati yung cylinder, yung nozzle. Hinay-hinay lang yan. Huwag nyo walain yung spring, sir. Tandaan nyo kung paano siya nakakabit. Para pagbalik, ganun din. Pagbalik nyo, yan. Ito, sigilid nyo na. Yan, yan. Ito yung spring. Tsaka yun na, i-check nyo na. Kung papalitan nyo yung switch assembly, yan, tatanggalin nyo pa itong gear na to. Yan, sumama pa yung ito yung pang shim na sinasabi ko sa inyo, sir. Kung gaano kakapal siya, kailangan nandun siya sa kung saan nyo tinanggal, doon din siya. Ganon din kakapal. Yan. Binalik ko na kasi baka mawala pa. Tanggalin na natin yung gear na to. Yan. Ito. Tapos yan, tanggalin nyo yung itong switch. Yan. Baka tumalsik yan. Meron siya diyang maliit na ito na pang spring, pang lock. Yan, tatanggalin nyo lang to, itong maliit na to, tapos spring na to, tanggalin nyo yan, papalitan nyo ng bago. Yung buo na yan, yung buo na yan, sir. Pag natunaw, check nyo kung tunaw na yan. Kung tunaw na yan, palitan nyo ng buong bago. Tanggalin nyo lang yung screw, yung spring itago, i-separate nyo kasi babalik nyo pa yan. Yan. Ito yung pag nagdikitan siya, minsan nag-spark siya dyan, natutunaw siya dyan. So pagbukas nyo, tingnan nyo kung yan may problema. Bumili kayo ng parts na yan, tapos yan na. Unscrew nyo, tapos palitan nyo ng bago. Ganyan din ang itsura. Kung anong brand, sir, kung JG ang brand nyo, JG din ang bilhin nyo. Kung ENC ang bilhin nyo, ay ENC din. Kung anong brand, yun ang hanapin nyo, sir. Kasi na-try ko na kasi na pag ibang brand ang nagamit nyo, hindi siya compatible minsan. Dito, hindi ko makagat sa lever. Ang mangyayari niyan, wala kang single pair. Kasi hindi siya compatible. Kaya pag ENC talagang bilhin nyo, sir, na switch assembly. Okay?